Purify my heart, Lord. Purify my heart. Will speak and make me holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Is to be holy, set apart for you, Lord. Is to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your bidding. Ready to do your bidding. Yes, Lord. You're ready to do your will, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa isang napakagandang umagang ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at sa gawain namin ito, Panginoon. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang bawat isa at ang mga papunta pa lamang po sa lugar na ito, Panginoon. Minsan pa nga po, Panginoon, inaamin natin ang aming mga kasalanan, Panginoon. Humingi kami ng buong puso namin, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon. Sa lahat-lahat ng mga kasalanan namin, Panginoon, sa lahat ng aspekto ng aming buhay, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na hindi kami dapat tumayo, Panginoon, sa harapan mo, Panginoon, dahil ikaw lamang po ang tunay na dakila, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, ang tunay na mga pangyarihan, Panginoon, at walang-wala nga po kami magagawa, Ama, kung walang nga po sa buhay namin, O Diyos. Minsan pa, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo kami, Panginoon. Ikaw na nga po ang bahala sa buhay namin, Panginoon, at sa gawain na ito, Panginoon. Alam po ng bawat isa, Panginoon, na hindi uuwi ang bawat isa, na hindi taglay ang pagpapala mo para sa amin at sa aming pamilya, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na nandun ka sa mga tao, Panginoon, na hinahanap ka, Panginoon, na nagsusumamo, Panginoon, ng iyong habag, Panginoon. Pagpalain mo nga po ang gawain ito, Panginoon, na ikaw lamang po ang maluwalhati, Panginoon. Inaanyahan nga po namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang humilos, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. At i-open mo nga po, Panginoon, ang aming spiritual life, Panginoon. Ang aming spiritual na buhay, Panginoon, para magawa namin ang nais mo, Panginoon. Pagpalain mo po ang gawain ito, Panginoon, ang lahat ng tatayo sa unahan na ito, Panginoon. Ganun din nga po, Panginoon, ang gawain, Panginoon, para sa pinakamahalaga at importante, Panginoon, ang pakikinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Itago mo nga lang po, Panginoon, ang aming pastor na gagamitin mo, Panginoon, para sa umagang ito, Panginoon. Hindi nga po, Panginoon, ang kabutihan namin, Panginoon, kundi ang kabutihan mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, na makita, Panginoon. Isang pa nga po, maraming salamat po dahil hindi aksidente na nandito kami, Panginoon. May plano ka, Panginoon, para sa buhay ng bawat isa. At kalakit ito, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, para sa pamilya namin, Panginoon. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Itago mo lang po kami sa iyong banal na presensya, Panginoon. Wala po kami magagawa, Ama, kung wala nga po sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa katagumpayan ng gawain ito at sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Awit ng pagpapasalamat. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya ay mabuti.
Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihan higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Dakilang himala at kababalaghan, tanging siya lamang ang makakagawa. Pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Sa kanyang talino ay kanyang ginawa yaong mga langit. Pagkat walang hanggan at hindi kukupas ang kanyang pag-ibig. Purihin po ang Panginoon. Wala. Hallelujah. Ayan. Tayo po yung muling alay ng awitin sa ating mahal na Panginoon. Yes, Lord. At mga kapatid, tunay nga po na tayo pong lahat dito ay mga performer at ang ating audience ay si Lord. Kaya naman po ibigay po natin ang the best para kay Lord. Tayo po yung umawit. Hallelujah. Sige po. Sabay-sabay po tayo. Salamat, salamat. Hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako hindi ko kinalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, may ibinigay sa akin. Salamat, salamat. Oh, Jesus, sa pag-ibig
hirap na puso ay nalalaho. May awit, may sayaw, papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalayan mo. Sabay-sabay tayo kapatid. Ang Diyos na ay kapayapaan. Ang Diyos na ay kalalakan. Ang Diyos na ay kalakasan. Malawak puso na pagkakas. Kaya nagawin ang papuri, awit ng pagkakalakan. At nagawin ang pagkakapagay. Para lang sa Kanya. Hallelujah! Ang Diyos na ay kapayapaan. Ang Diyos na ay kagalakan. Ang Diyos na ay kalakasan. Bawat puso nakapagal. Kaya nanawin ang papuri, awit ng pagkakalaban. At nanawin ang pagkakalaban. Para lang sa Kanya. Hallelujah! Isa pa, huling pagkakataon. Ang taglay na kapayapaan, yes Lord. Taglay natin ang taglay kapayapaan, Panginoon. Ang Diyos na ay kapayapaan. Ang Diyos na ay kagalakan. Ang Diyos na ay kalakasan. Sa bawat pusong nagmamagal. Kaya nanawin ang papuri. Ay awit ng pagkakalaman. Ay para lang sa Kanya. Amen! Hallelujah! Purihin sa Panginoon. Yes, Lord, napakaputi mo, Panginoon. Nakapakalan ng Lord. Hallelujah! Ang Bible muling nagbigay na awit sa ating Panginoon. Yes, Lord. Awitin po natin na dapat kailan pa nga. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya. Buhay ko ay may kalinga sa puso ka. Lagi siyang umaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, malakang halapitan, para bang daigdig sa iyong tapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sabay-sabay. Biyaya at habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat ng buhay dinikha. Pangako ay di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Minsan ba, Panginoong Jesus, sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala. Tapat, buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at luman. Labis na tumarama.
Ang Panginoon, kapag England, Lord. Di talaga ay di sa'yo pinapasa. Alalahanin mo sana, minamahal. Yes, kapatid, minamahal ka niya. Panginoon, tapat kailan pa man. Hallelujah. Bigaya ng sabat sa buhay ko. Di man karapat-dapat ako ay ligtas. Ako niya'y dinagita, di tulad ng iba. Ang Panginoon, at kailan pa man. Biyaya ng sabat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat ako ay iligtas. Kung ako siya'y dinakita, tulad ng yes, Lord. Panginoon, at kailan pa man. Ang Panginoon, at kailan pa man. Kay tapat kailan pa man, Panginoon. Pagdating niyo po nawa, Panginoon, ang aming mga awitin, Lord, mula sa aming puso na may pasasalamat, Lord. Hallelujah. Awitin po natin ang kalakot at awitin, mga kapatid. Yes, Lord. Mayroon lamang kung libong buhay, di pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pamasakit, nag-iisang taglay, ilalaan bawat sabi upang ibigin ka ng walang hanggan. Minsan po, mayroon naman sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon naman sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat sabi upang ibigin ka ng walang humbay. Hindi dapat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging ka naman ako, ikaw ay sabahin. Wagas na
Lord, hindi namin yung pagkakalit, Panginoon. Ibibigay namin lahat sa'yo, Lord. Yalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang hukay. Kaya ng dagat na hindi napapaga sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging ang hanap ko, ikaw ay tanggapin. Wagas na pag ay iyong kalapit na aking kaya ng dagat na hindi napapaga sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapaga sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sabahin. Lumabas ay iyong tingin, kalapit ng awitin. Napakabuti na sa aming buhay. Lord, araw-araw ka namin nararamdaman. Salamat, Lord. Lord, alam namin ang salitang salamat ay kulang na kulang sa lahat na iyong kabutihan, Panginoon. Saan man kami naroon, Lord, nariyan ka. Nararamdaman namin na hindi mo kami pinababayaan. Anumang sitwasyon, pagsubok, Panginoon, lahat dito, Panginoon, ay pagsubok lamang. At alam namin, Lord, na dahil dito kami titibay, Panginoon, kasama ka, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagmamahal. Patuloy mong paggabay, Panginoon. Sa lahat ng saklolo mo sa amin, Panginoon, sa mga pagkakataong hindi namin kaya, Lord. Salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. Napakabuti mo. Hallelujah. Tinataas po namin ang lahat ng pagpuring pasasalamat sa ilaw. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang kapatid, salamat po, Lord. Sa pribilehyo, Panginoon. Salamat po sa bawat isa. Amen. Maraming salamat sa ating music team sa paghahandog ng napakagandang awitin sa ating mahal na Panginoon. No? Purihin ang ating mahal na Panginoon sa anumang oras at patuloy niya rin tayong ginagabayan. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay natin sa walang Ayan, dadako naman po tayo sa ating malagang bahagi ng ating pagsamba, ang mensahe na pangunahan po ni Pastor Jerry. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon sa buhay po ni Pastor Jerry.
Isang palakpak po sa ating Diyos. Purihin ang dakilang Diyos sa ating aming luwalhatiin ang kanyang pangalan. Tayo po ay tumayo. Muli nating anyayahan ang Banal na Espiritu upang tayo po ay kanyang samahan sa mensahe na ating pagkulay-kulay. Wala po muna tayong Sunday school ngayon dahil meron po tayong meeting mamaya. Kawitan mo natin ang Banal Espiritu. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own special way. Come like a spring in the desert. Come to the wilderness of soul. Lord, let the sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Let us pray. Aming Amang sa langit, isang padakilang Ama, kami po ay lumalapit sa harapan mo. Papasalamat po kami ng lubos ang dahil sa iyong walang kupas sa pag-ibig, pagkalinga, pagpapala na aming naranasan. Sa lahat ng oras, Lord, nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyaya mo sa amin. Dakilang Ama, muli po namin nilapit sa iyo, Lord, Father God, ang aming pagtitipong ito, Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, Lord, na iyong pagpalain ko, pagpalain mo dakilang Ama ang bawat makikinig, pagpalain mo ang sisidlan ng iyong mga salita, ang puso ng bawat isa. Patuloy mong idaloy sa puso ng bawat makakarinig ang mga salita na iyong aming pong pagbulay-bulayan ngayon, Lord. Ang mga mensahe mo ngayon para sa iyong mga anak upang kayo magdamit ng mabuting kaya-aya sa iyong paningin ng buhay, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo yung abang lingkod, paparangalan ka. At ikaw, Panginoon, ang siya po, Panginoon, magpala sa bawat isa sa amin. Welcome yung Holy Spirit, Father God, na aming pong comforter, Panginoon, ngayong umaga. At salamat din po sa mga anghel na siyang patuloy na sumusubaybay sa amin upang kami ingatan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ulit si Lord. Yan, good morning po sa lahat. Kumusta po tayo? Yan. Yan, mabuti. Okay. So, wala na po tayo ngayong munang gospel na babasahin. So, diretso tayo doon sa ating topic. Yung pong mensahe ngayon ay related po sa pangyayari sa ating paligid, sa ating mga kababayan. Minsan yung pong mga mensahe ko po ay aking iniuugnay sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating kapwa. Marami po tayong natutunan at ilang pagbibigay ng awareness ng Diyos sa atin. Napanood niyo po ba yung nung isang araw lang na may sinunog na 3 anak? Napanood niyo po, ano? Kasi halos araw-araw pinapakita. Di ba nakapanglulumo, eh? 3 anak niya sinunog. Pati siya, sinunog din ang sarili.
Grabe, ano, karumal-dumal na pangyayari. At alam niyo po yung kung anong dahilan. Alam niyo po yung dahilan, di ba? Iniwan siya ng asawa niya. Nangabit yung kanyang asawang pulis. Alam niyo po yun. Grabe, no? Yun po yung hindi lang po yung mga pangyayari niyan, bukod pa sa mga tao na tahimik na nangyayari na hindi na ilagay sa dyan sa hindi na kuna ng video or anuman, marami pang mga masasahol na nangyayari na hindi na ibabalita. Tungkol ho ito sa mga pamilya. Kaya hindi po biro ang buhay dito sa mundo. So, kaya ang ating pong mensahe ngayon related ito sa buhay ito yung kailangan natin. How to become a peaceful and happy family. How to become a peaceful and happy family. Hirap po yan, ano? Happy family. Yan po yung ating pong Hindi po madali po. Alam niyo po ba sa 100 pamilya, siguro 10 lang ang masaya dyan sa 100 na family. Maring 10 lang mapayapa at masayang pamilya sa 100. Maring ganun, ano? At yan po ay hinahangad ng bawat pamilya, ang mapayapa at masayang pamilya. Pero yung nga, ang hirap makamtan. Ang hirap makamtan ng isang pamilya, yung mapayapa, masayang pamilya, hindi ganun kadali yan. Kapag ang membro ng bawat pamilya ay walang mga katangiang magdudulot ng kapayapaan sa isang pamilya at masayang pamilya. So, ang isang bagay ho, may mga sangkap po na kailangan sa isang pamilya para maging mapayapa at masaya. May mga sangkap po kailanganin na dapat umiiral sa loob ng pamilya. Kaya, pakinggan po natin. Hindi ko po ito piniling mensahe dahil perfect yung family ko. Hindi. Naghahangad din ako ng patuloy ng mapayapa at masayang pamilya. Lahat naman tayo, yan ang gusto. Alam niyo po ba yung mga mayayaman, kahit mayaman sila, hindi mapayapa, hindi masaya. Kung minsan akala ng ibang tao, gagawa sila ng kaparaanan para magkaroon silang mapayapa at masayang pamilya. Marami silang ginagawang paraan. At ang kaparaanan na akala ng tao, kapag marami ka ng pera, masaya ng pamilya mo. Kapag marami ka ng pera, mapayapa ng pamilya mo. Yun po yung mindset ng karamihan. Kasi karamihan ng kaguluhan sa family is walang pera. Di ba? Ganun madalas. Pero alam niyo po ang katotohanan. Without Jesus, wala pong peaceful life. Wala pong happiness without Jesus sa isang pamilya. Napakahalaga ng pagiging Kristiyano. At kung meron mang masaya at mapayapang pamilya, walang iba dapat yung mga anak ng Diyos na meron talaga dapat doon. Amen po ba? Makikita natin parang minsan nababaliktad. Kung sino yung hindi mga Kristiyano, sila pa yung mapayapa kung minsan. Yung mga Kristiyano, sila pa yung minsan magugulo. Bakit kaya gano'n? Ayan, yun ang isang bagay. Kaya hindi dapat natin hayaan na ang buhay natin magulo ang ating pamilya. Buhat sa anak. Kasi ang pamilya, pag tinawag ng pamilya, tatay, nanay, mga anak. Yan po ang isang pamilya. At yan po ang hinahangad ng marami. Nakakalungkot na sa 100 pamilya, baka 10 lang ang pamilya na nagkamit ng masaya at masaya pa. Maaari, nasumbungan nila ang Panginoon, o hindi man nila nakilala pang lubos ang Panginoon, pero na-practice nila yung mga sangkap para magkaroon ng kapayapaan sa tahanan. Maaaring na-practice nila yun.
Katulad ng lolo't lola ko, tumira ako sa lolo at lola ko, mapayapa sila. Hindi naman sila Kristiyanong tulad natin. Pero mapayapa sila. Walang away, wala kang marinig na away ng lolo't lola ko. Marahil yung sangkap na kailangan ay nandun sa kanila. Kaya wala pa silang tungkol sa salita ng Diyos, wala silang anak, pero mapayapa ang buhay. How much more kung may Jesus ka? Dapat tayo mas nakakalamang sa mga walang Jesus o walang Panginoon sa buhay nila, sa isang pamilya nila, mas lamang dapat tayo mapayapa at masaya. Hindi po ba? Kaso nga lang, ang kaaway natin, pilit tayong ginugulo. Ating pamilya, sisirain, pilit niya. Kapag hindi tayo laging aware sa gawa ng kaaway, ang punteriya kasi ng kaaway, ang pamilya natin. Amen po ba? Naniwala kayo? Na kapag nasira ang pamilya natin, madali na siyang makakilos sa bawat membro ng pamilya. Pag nasira. Yung iba nga pag nagkahiwalay ng mag-asawa, hindi na magsisimba yung isa. Diba? Sira na yung relasyon niya sa Diyos. Dahil nasira yung relasyon sa pamilya. Ganun po yun. Ngayon, kung papabayaan natin na sa atin dumating ito, nawawag naman. Amen? Huwag naman mangyari sa atin. Dilam yung depression ng babae na sinunog yung 3 anak dahil pati yung sarili niya, dahil iniwan siya ng kanyang mister. Iyak-iyak pa yung mister. Sabi ko, galing naman ito. Iyak-iyak ka, bumabanggit pa ng Panginoon. Pagkatapos mo mga liwa. Ito po yung sangkap. Number 1 po, may sangkap po na alam po natin common, very common po ito. Love one another. Ito po yung number 1 sangkap. Magmahalan tayo o magmahalan ang bawat membro ng pamilya. Ang pagmamahal mo sa asawa mo, dapat tunay ang pagmamahal mo sa partner mo. Dahil kung walang pagmamahal, kahit sa samahan, kahit sa church nga, kung walang pag-iibigan, pagmamahal bilang magkakapatid, hindi rin tayo magtatagal. Masisira din tayo. Kasi we are family of God. Amen. Iba din yung biological family. Pero pag walang pagmamahal, hindi mo magiging matibay ang isang pamilya. At wala nga nung kung mahal niya asawa niya, hindi niya pinagpalit sa iba. Diba? Kung mahal niya ang kanyang mga anak, hindi niya iniwan yung pamilya niya para ipagpalit sa iba. Amen po ba? Napakahalaga yung tinatawag na pagmamahal, totoong pagmamahal sa ating asawa. Both side, pareho nagmamahalan kayo, pati mga anak ninyo, mahalin natin. Nang sa gayon, magbubunga po yan na mapayapang pamilya. Masayang pamilya kapag ang pagmamahalan ay naroon. Yung pagmamahal kasi maraming yan Alam niyo po yung pagmamahal, hindi po yung emosyon, hindi yung pakiramdam. Mahal ko siya, yung kapandama ko. Hindi po yan. Ang pagmamahal po ay pinapakita yan sa mga ginagawa mo. Amen? Ang tunay na pagmamahal ayon sa 1 John 3:18, ang tunay na pag-ibig ay pinapakita sa gawa. Mahal mo ang asawa mo, kaya gumagawa ka ng mabubuti para sa asawa mo. Tama ba? Mahal mo ang pamilya mo, kaya mo ginagawang mabuti ang pamilya mo, ang mga anak mo. Tama po ba? Yun po yung pagmamahal. Diba yung iba, mahal daw ang pamilya, pero sipa dito, sipa doon. Bunganga dito, bunganga doon. Nasa yung pagmamahal. Paano magkaroon ng mapayapang pamilya kung naging mabagsik si nanay o si tatay? Yung mga anak na naglalayas, pag-aadik kung saan napupunta, sila yung hindi nakadamahan ng pag-ibig sa loob ng tahanan. Kasi puro galit ang umiiral sa loob ng tahanan. Si Mister naghahanap ng ibang babae kasi hindi makasumpong ng pagmamahal sa kanyang partner. Si babae naghanap din ng ibang lalaki kasi hindi niya rin masumpungan yung pagmamahal.
kinesis. Parang ano sila, vice versa. Kaya mahalaga po yung pagmamahal sa bawat sa ating minamahal. Mahalin natin sila. Lalo na kung Kristiyano tayo. Dapat, kasi sabi nga, God is love. Nasaan ang pag-ibig ng Diyos? Nasaan si Lord sa buhay natin? Kung hindi makikita yung pagmamahal. Tama? Amen po ba? Dapat yung pagmamahal ho, iiral sa isang pamilya. Nang sa gayon, makakamit po natin yung mapayapa at masayang pamilya. Minsan akala natin pera nga para maging masaya. Hindi po. Maraming magulong pamilya na mayaman. Kasi walang pagmamahal sa isa't isa. Number 2. Tingnan nyo na lang po yung mga talata. Pwede nating basahin yung ilan dyan. Respect one another. Nasa Hebrew po yan 13. Pakibasa yung Hebrew 13:4. Bakit kailangan i-respeto ang pag-aasawahan o pagiging? Pakibasa yung Hebrew 13:4. Meron pa po dyan sa Hebrew na yan na remind ng Diyos sa atin. Pakibasa po. Hebrew 13:4. Amen. Dapat daw, meron pong respeto ang bawat isa. Amen. Respetuhan po. Respeto mo po yung asawa mo. Both sides magre-respetuhan. Respect one another. Hindi yung ikaw lang gusto respeto. Hindi ka naman marunong respeto. Ano ba yung respeto? Ano ba yung ginagawa ng isang tao may respeto? Sa tingin mo, Sister Marilu, nire-respeto mo yung tao o yung partner mo, ano ba yung Amen. Amen. Respect one another. Respeto. Alam niyo po yung isang respeto. Malalim po yan ibig sabihin. Isa din po yung sinabi na sa pagdating ng aksyon. Galak mo kung ano yung kakayahan niya. Amen. Respeto mo yung kakayahan niya. Huwag mong laitin. Palpa ka kasi, bubo ka May mga ganong salita. Mahina ka kasi. Hindi mo nire-respeto yung kakayahan mo. Respect mo lang kasi yun na lang namang kakayahan niya. Respeto. Amen po ba? Yung isang sa respeto. Nire-respeto mo yung kakayahan niya kung ano siya. Respeto. One another. Hindi ko mo asawa mo sa wala na ka ng respeto. Asawa ko naman yan Kung baga parang pinabakos-bakos mo siya. Pangit yung gano'n. Walang respeto. Kaya mahalaga po yan yung mga sangkap na yan. Respect one another. Yun namang love one another sa Colossus. Tungkol yan sa mga lalaki. Sa Colossus 19, sabi doon, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Ibigin ninyo. So, good side po, dapat ibigin natin yung ating upang magkaroon ng mapayapang pamilya. Alam niyo po ba yung mapayapa at masayang pamilya ay isang uri ng kayamanan? Hindi man natin masabi na perfect talaga yung pamilya, pero ang mahalaga, namang yung masaya. Hindi po marami yung pera, ay magulo kayo. Di ba? Si lalaki nakakaliwa. Si babae may lingit din. Kung paano masaya? Pagdating sa bahay, nagkakanya-kanya isnaban, bubulyawan, pero may pera. Mahalaga pa rin, may kayamanan pa rin may tuturing ng isang pamilya na mapayapa at masaya. Marami pong naghahanap niyan. At sabi ko nga, sa 100 pamilya, baka 10 lang meron. At na-i-maintain nila yun. At karamihan po nag-maintain ng mapayapang pamilya at masayang pamilya ay mga Kristiyano. Bakit? Naturuan po sila
at hindi lang naturuan, sila po ang kinarumunan ng presensya ng Diyos. Ngayon, ang isang pamilya ay walang kapayapaan, di mapayapa at magulo, question mark yun. Baka ang Diyos ay wala sa puso ng bawat isa. Kasi reflection lang ni Lord din sa buhay natin, yung pagiging mapayapa, masaya. Reflection ng Diyos sa buhay ng isang tao. Kapag may Diyos ka po, ikaw ang magiging source ng kapayapaan. Hindi ka mapakalaaway, hindi ka magulong tao, hindi ka magagalitin. Kasi ang Diyos na nasa iyo. Sabi ng Bible, ang Diyos hindi magagalitin. Ngayon, kung tayo hindi gano'n ang ating, baka wala si Christ sa ating puso. So, anyayahan nating pagharian tayo ng Diyos. Iluhod natin ating sarili. Kung tayo man ay hindi nagkaroon ng kapayapang pamilya. Amen? Maaaring gawa ng kaaway at tayo po ay nagpapadaig. Number 3, be faithful one another. Yan po na sa Hebreo. Maging tapat sa isa't isa. Hello? Tapat po ba tayo sa ating partner? Upang magkaroon ng mapayapa, masayang pamilya, maging tapat sa isa't isa. Hello? Nakakalungkot isipin. Ako mo nalulungkot. Bakit? Aking mong nakita doon sa aming trabaho. May mga doon may mga babae rin yung kanyang kasama, mga janitress. Nakakalungkot isipin. May mga asawa po yan, nakikipagrelasyon din. Isipin po yun. Ang nakakalungkot pa, ang lambing-lambing sansap niya, ang tawag niya, mahal, o ano ba yun? Lambing nila pa rin, ang lambing, mahal. Babae ito pero ayaw mag-mention, baka mapanood tayo. Hindi, na-dispuso pala si Pastor. Pero nakakatingin lang tayo sa paligid Hindi naman tayo nakialam, pero nakakalungkot. Mahal ang tawag lang nila. Naku, pero yung babae, kung sino-sino pinapatulan, nakakalungkot. Napakabuliro, mahal. Love, ganda ng tawagan, pero kalawiti. Iba-ibang lalaki pinapatulan. Walang katapatan. Sinungaling. Maganda po tapat tayo sa ating partner. Nandyan man sila sa tabi natin. Wala. Tapat tayo. Amen po ba? Maging masaya ka. Ikaw unang masaya Kasi wala kang ginagawa kasama sa partner mo. Mapayapa buhay mo. So, pag may ginagawa kang mali sa partner mo, hindi ka rin maging mapayapa. Uusigit ka rin ng konsensya mo. Tama ba? Hindi ka tapat sinungaling nagmamahal ka lang sa salita, pero walang sa gawa. Walang katapatan. Pag nandyan si Mr., ang lambing-lambing. Pag wala si Mr. o si Mrs., iba ang inaano. Paano kung masabi natin, tapat tayo? Paano makamta ng mapayapang pamilya kung ang partner ay walang katapatan? Nakita niyo po yung pulis na yun, hindi tapat sa kanyang partner. Anong nangyari? Karumal-dumal, 3 anak niya, pupugin pa naman ng mga anak niya. Hindi ko alam kung Christian sila, kumakanta pa yung mga bata ng Praise the Lord, to my soul. Tukot pa naman ng mga bata. Sinunod niya, buhay, pati siya, isunod. Dahil na-depress, dahil ang kanyang mister hindi naging tapat sa kanya. Kita niyo kung ibinubunga na walang katapatan. Kaya po, hindi po biro ang pamilya. Kapag nagtayo tayo ng pamilya, ang payo ng Bible, asawahin mo, Kristiyano din. Kasi pag hindi Kristiyano, karamihan po dyan kalawitin. Walang takot sa Diyos. Amen? Kaya ayaw ng Diyos Ayaw ng Diyos na tayo po mapunta sa magulong buhay. Kaya nga, every Sunday, minumotivate tayo ni Lord sa pamagitan ng pastor, pinagsasalita yung pastor ni Lord para tayo mapayapa ang buhay natin. Tayong mga anak niya. Hindi naman pwede si Lord bababa dito siya mismo magsalita Tapos na yun si Jesus nagkatawang tao. Nangaral siya.
para mapabuti yung buhay natin. Kahit naman tayo di ba, pangarap natin, yung mga anak natin mapabuti sila. Ayan, how much po yun, Diyos? Hindi will ni Lord ang pamilya magulo. Bakit ganito buhay namin yun? Kagi magulo kayo ang magulo. Minsan ang Diyos pa sinisisi. Bakit ganito buhay namin? Araw-araw na ginagawa ng Diyos, ganito buhay namin. Saan naman sa inyong problema? Hindi na ba ang Diyos Ang Diyos po hindi nagkulang sa atin. Sa tuwing may pagtitipo lang sa salita ang Lord ng payo sa atin sa pamagitan ng hinirang niya para gawin niyang tagapagsalita para mapabuti ang buhay natin. Ang problema po, pag hindi ho natin ini-apply yung ating napakinggan. Amen po ba? Pag hindi natin ini-apply yung tinatawag na pagmamahal o pag-ibig sa iyong partner, pag sinabi mong mahal mo ang partner mo, pag mahal mo, hindi mo pwede siya saktan physically, emotionally, mahal mo Yung bitig natin pa nun, grabe ito. Minsan putak tayo ng putak. Wala tayong pakialam kung ang partner natin na upin na lang galit sa ating bibig. Nakakapanganib ng bibig natin. Maraming pinapatayan kapag yung bibig hindi man control. Mamaya mabasa natin kung anong meron sa bibig natin. Kaya mapanganib, pagmahal natin yung ating partner sa buhay, huwag nating saktan emotionally, kahit ano pang mangyari. Yan ang tunay ng pagmamahal. Hindi ba rin tayo masaktan? Be faithful one another. Number 4, salamat Pastor sa masayang pagtatay ni Pastor. At gabihan, ayan, naitay pa ni Pastor. Encourage one another. You know, encourage one another. Encourage. Huwag mo siyang i-discourage. Huwag mong sabihin, ikaw ganito ka. Ikaw ganito ka, lagi nang may sumpa. Mahina kasi tamad ka. Ganito ka kasi. Imbes, alam mo, kahit ganyan ka, may pag-asa naman tayo, magsikap lang tayo. Ganito na, encourage one another. Hindi tayo magdadawal sa partner natin. Ganito ka kasi, ganun ka Yung partner natin, yung imbes gaganahan, wala kang gana. Kasi ikaw mismo nagdadawal. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Ang partner mo, tandaan niyo po, ang asawa mo, siya yung makakaramay mo sa hirap at ginawa. Ibigin mo ng gusto ang partner mo. Bakit? Ipantay mo sa pagmamahal sa iyong ina. Kasi yung iba, di ba? Mas mahal ko yung ina ko, magulang ko, kaysa sa asawa ko. Para may gano'n, di ba? Pero mas maganda, ipantay mo. Bakit? Ang tatay, ang nanay, maaaring hindi sila makakaramay sa iyo sa hirap at ginawa. Bakit? Maaaring silang maunang mamatay. Kundi kaya may pamilya na rin sila, o kaya matanda na rin sila. Ang kapatid mo, sa laman, hindi mo rin yan makasama ng habang buhay sa hirap at ginawa. Bakit? May kanya-kanyang pamilya din Wala pong ibang dadamay sa iyo sa hirap at ginhawa ang partner mo, ang asawa. Bakit? Ako mismo, nakaranas. Si Mrs. na ngayon, umiiyak minsan Bakit? Ang mga kapatid niya hindi makapunta para makiramay man lang ng konti sa kanya. Pero nung malusog pa siya, panahingi ng pera. Sabi niya, panahingi sila ng pera nung ngayon, di man lang kahit makaano, di man lang makadalaw. Ganon, mga kapatid ho, mahalin natin. Pero ang asawa natin, sila po ang dadamay sa atin sa hirap. Sila ho ang mangungutang, pabaon sa utang yan para gumaling ka pag may sakit ka. Tandaan niyo po yun. Yung partner mo, yan ang gagapang para sa iyo. Huwag niyo pong maliitin yung partner niyo. Mahal mo si tatay, si nanay kaysa sa partner. Maliitin, ipantay mo. Kasi yan ang gagapang sa hirap. Dadamay yan sa buhay. Tawagin mo yung nanay mo, bantay mo ako na may sakit ako. Paano makabantay? May pamilya din yun. Yung mister mo, yung misis mo. Laging katabi mo yan sa hirap at ginhawa, ang mister mo. Ang dahil tumama.
Naalala ko yung si Mrs. ay na hospital. Ako, kulang-kulang ako sa tulog. Kunti-kunti lang tulog ko. May oras na bibili ako ng gamot, umuulan, magmumotor ako, utusan ako ng doon, madaling araw, minsan. Lahat ng hirap dinanas ko nung magkasakit si Mrs. Salamat din sa mga kapatid na mayroon din namang dumamay. Mga kapatid natin sa Panginoon. Pero ako po yung higit na nagdusa hanggang ngayon sa tabi niya. Paliguan ko siya, hindi niya pa kaya maligo, subuan ko siya sa pagkain, lulutuan ko siya ng pagkain. Hanggang ngayon. Pero ngayon nakakasubo na siya. Nakakaluto na rin. Pero dati ako nagluluto. Minsan-minsan ako nagluto. Pag nandyan ako. Lahat ginagawa ko para sa business ko. Na-realize ko, ganito pala, ang partner mo pala, kasama mo sa hirap at ginhawa habang ikaw nabubuhay. Ganito pala yun. Pero yung mga tatay, nanay, kapatid, hindi niya matawag. Ganun pala. Kaya dapat pala, mahalin mo yung mister mo, Mrs. mo, good sa'yo, pagmahalan sa'yo. Kasi yan ang dadamay sa'yo sa hirap at ginhawa. Meron ka, yung minsan yung anak mo, hindi mo na rin masahan, may pamilya din. Kung may sakit ang partner mo, yung anak mo ba, maglilib ba yan para bantayan yung partner mo? Hindi. Naring financial, tulong sila. Pero ikaw talaga ang partner mo, yan talaga ang magdadamayan. Totoo po yan. At realidad po yan. Kaya mahalin ninyo, mahalin natin yung ating mga partner. Maging tapat tayo, mahalin natin sila ng todo. Imposible iwanan ka kapag minahal mo ang partner. Hello? Imposible liban sa mga lalaking walang kakuntintuhan, liban sa mga babaeng walang kakuntintuhan. Kahit minahal mo, iiwan ka pa rin kasi walang kakuntintuhan. Pero bihira ang taong lubos na nagmamahal na iniiwan at niluluko. Hello? Makukonsensya yan eh. Mahal na mahal ako ng asawa ko, tapos iiwan ako. Iiwan ako. Ano? Iba po yung nag-invest ka ng pagmamahal mo sa iyong partner. Nang sa gayon, yung kapayapaan sa pamilya at masaya ay mananatili. Ito po yung panglima po. Dito, ba't kailangan natin ito? Kailangan po natin itong panglima. Control your thought. Bakit kaya? Naku, nagbubunga nga naman si Mrs. Nagbubunga naman si Mr. Diyan naiirita yung partner mo. Paghahanap ko yan ng ibang matahimik na babae o matahimik na lalaki. Maraming lalaki madaldal. Maraming babae madaldal. Karating mo lang, daldalan ka na, hindi ka pa nga nakapahinga. Sigawan ka kaagad. Paano maging mapayapa ang isang tahanan, isang pamilya sa isang madaldal? Dapat ganito, pagdating ng mister mo, o kaya ng misis mo, limbawa, sino may trabaho sa inyo, ay hangin, ano ba tawagan ninyo? Kumusta ang trabaho? Pagod ka ba? Halika. Kung nasa mo man ang hindi ko, ay pagod siya. O ikaw pagod, kahit pa paano? Ay kumain ka na, sandukan kita. Diba? Sarap tingnan. Hindi yung pagdating ni mister, di ba na mabati sa panay-panood ng cellphone. Dumating ka na, hindi ka pinapansin. Kumain ka na dyan. Ngayon, may ulam na dyan. Hindi mo sabi ko, kumusta? Hello, mahal, kumusta ka dyan? Wala. Kaya, utusan ka kaagad, daldalan ka kaagad. Pagiging ka doon, o itong gawin mo, itong bumili ka roon. Hindi ka pa nga nakapahinga, hindi ka nga nabati eh. Ganun agad. Kaya yung ibang nilalayasan eh. Ito yan nilalayasan ang mga partner na masyadong mabukaman. Sabi ng Proverbs, sa parikaan, mas mabuti raw ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa makasama ang babaeng madaldal. Putak ng putak. Nakakairita. Kaya yung bibig natin, mga babae, mga lalaki, hindi lang babae madaldal.
masalita. May mga lalaki rin ganyan. Masyadong masalita at walang pakialam kung makakasakit sila ng damdamin ng kanilang partner. Na saan wala pong kapayapaan sa bahay, wala pong masayang pamilya sa isang taong madaldal. Mabuti kung ang dinadaldal ay mabubuti tungkol sa Diyos. Kami ni Brother Ronel, Pastor Ronel, sila na si Pastor Ronel, ako pag kami yung magkasama yan, puro kami daldalan, puro hulog. Sabi nung kami magkasama, nagsama kami yung dalawang pastor, puro na magbiblia at usapan. Hindi pa rin madaldal, at least mabubuti yung pinag-usapan about God's Word. Ay, pagdating sa bahay, daldal ng daldal. Ikaw kasi, wala kayong pagkain, ganito ba yan? Tamad na kasi. Nakakalindi. Paano maging masaya ang pamilya kung meron bang mahilig magbulyaw na partner? Puro bulyaw, pasigaw. Wala kong mapayatang pamilya na gano'n. Puro pasigaw, puro pagalit. Manibigo. Kaya yung ating bibig, katulad daw po ito ng lason, poison, maaaring makapatay, kung di natin ito kontrolin. Sabi ni Santiago yan, pakibasa nga. Okay, so wala pa naman take 30 minutes eh. Pakibasa yung Santiago chapter 3, 5 hanggang 8. Ito yung sabi ni Santiago. Kaya mapanganib po ito sa pamilya natin, hindi magkakapit ng mapayapa kung ating dila, hindi makontrol. Santiago 3, 5 hanggang 8, pakibasa ko. Sino muna nakatapos? Amen. Grabe, no? Saan hinintulad? Apoy at kamandag. Ang dila ay isang apoy at kamandag. Kapag hindi mo makontrol ang dila mo, para yung apoy na pwedeng tumupok sa iyong pamilya. Apoy at kamandag pwedeng pumatay ito ng iyong pamilya. Bakit? Ang dila daw ay hindi kayang supili ng tao. So, pasulupin natin kay Lord. Lord, yung aking bibig, tulungan mo akong makontrol ko, Lord. Kasi yung bibig ko, matanggalin ko. Magagalitin ako eh. Lord, tulungan mo ako. Amen? Si Lord lang makakasupin nito, hindi tayo. Ay dati, kunting nagalit agad ako, yung pagiging magalitin. Ngayon sa awa na Diyos, nakukontrol ko. Tulong ng Diyos. Kasi kung alam kung ano yung kahinaan ko, nilalapit ko lang kay Lord. Lord, mahina ako, madali ako magalit, Lord. Tulungan mo naman ako, Lord, na mahaba pa yung pasensya ko, Lord. Ganun po tayo. Kung tayo nakadama sa sarili natin, na mahina lang, maiksi lang yung ating pagpapasensya, ilapit natin kay Lord. Every time na tayo mag-pray, wag lang hihingi tayo ng grasya sa Diyos na pagkain, inumin, wag lang yung sarili natin, ilapit natin. Na nakaka-upit sa pamilya. Marami na pong tao na pahamak dahil sa kanyang dila. Ang dami na. Kaya hindi marunong magtigil dito. Sabi nga dadalhin tayo sa impyerno ng ating dila. Sipin mo, sabi ni sa Kawikaan 18:20, ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalanan. Kita niyo, masyado itong dila. Pag hindi natin ito na-control, makakamatay. Maring ikaw at ako, pwede mapunta ng impyerno dahil sa hindi mo pag-control. Ang pamilya natin, walang kapayapaan, walang pagmamahalan, kung walang pagkukontrol sa ating mga dila. Kaya mahalaga po yan.
Amen po ba? Bantayan niyo po palagi. Bantayan niyo po palagi po pagkokontrol ng ating pananalita. Huwag tayong padalos-dalos magsalita. Minsan wala tayong pakialam kung nakakasakit tayo sa kapwa natin, sa partner natin. Minsan na itong dila natin masyadong matalas. Tapos na nga 5 years na nakalipas, uungkatin mo pa. Hindi susumbat ko pa sa partner mo, 5 years na. Wag na, tama na yun. Lumipas na ang isang buwan, tama na, wag na ulitin. Kung lalo kung masakit na salita, yan, hayaan na. Dahil kung lagi tayo nagsasalita ng masasakit, maaari tayo makasunod ng relasyon. Makalasod pa tayo. Kaya control our thoughts. Number 6 po, dalawa na lang po. Forgive one another. Ano nga po yan? Common, very common. Magpatawaran sa bawat isa. Bakit kailangan ng pagpapatawad? Lagi tayo nagkakamali. Tama ba? Ang mahirap kasi, magkamali si partner o yung mga anak, yung iba po, wala nang pagpapatawad. Huwag tayo magiging perfection naman. At higit sa lahat, hindi po tayo, huwag tayong masyadong, tawag dito, ang tawag dito, masyadong madamdamin. Hello, huwag rin tayo masyadong madamdamin. Hello, minsan makasalita ka ng kunti, magdamdam agad, magtampo agad. May mga ganyang masyadong parang yung bagay na madali siyang ma-offend. Alam niyo po yung baka hiya pag hinawakan mo, biglang nagano. Masyadong balang sibuyas sa tawa. Masabihan mo lang kung tampo agad. Tapos di ka nakikibuin. Nagsuri ka na yun. Minsan, 2 araw na, ayaw pa rin. Yun ang naman. Nakasalita ka lang, hindi niya gusto. 1 linggo na, ayaw ko pa rin kibuin. Sipin mo yun. Masyado naman madamdami. Halimbawa, na-open ka ng mister mo ngayon at mamaya, inamo ka, pumayag ka na. Sige na, love you na. Hindi yung 1 linggo na, 2 linggo, galing pa rin. Masyado naman tayong matampuhin pa ganyan. Pag meron kong nanunuyo na isa sa partner natin, huwag kang pahirapan. Kaya ako, pag ako'y sumuyo kay Mrs., ako lagi sumusuyo. Yan ang mahirap hindi marunong magsuyo, siya na nagkamali. Yung iba naman, masyado namang balat sibuya. Kaya mag-ano din tayo, wag din tayo masyadong tampuhin. Wag din masyado. Isipin natin na tao lang din yung partner. Maring magkamali din siya ng kanyang salita, hindi niya intention sabihin yun, lumabas sa kanyang bibig, hindi naman niya huwag mo masyadong seryosuhin yung sinabi. Kasi kung masyado ka rin matampuhin, away. Walang mapayapang tahanan sa mga tao hindi marunong magpatawad. Number 7, ito na po. Halos pareho lang po. Control your anger. Santiago 1:19. Ba't na lang, isa na lang. Pakinggan niyo po yung 1:19. Ito po, medyo po ito. Tandaan niyo ito mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit sapagkat ang galit ay di nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Meron pong iba, nagsasalita ka pa lang, bulyawan ka agad. Imbes na matuto daw munang makinig, pakinggan mo muna yung nagsasalita. Nagpapaliwanag pa lang. Then, pagkatapos siya magsalita ka rin, marahan din. Huwag agad magagalit. Yun ang payo ng Bible. Ay problema kasi pag may diskusyon ng mag-asawa, bulyawan sigawan. Imbes na, hindi na lang, may naon muna tayo. Usap tayo mahinahon. Tandaan niyo po, wala pong solusyon doon sa kainahunan. Puro away lang yan. Walang maayos sa problema pagka walang kainahunan. Lalo lang lalala yan Kasi yung isa galit,
ayaw makinig ng paliwanag ng isa. Paano maging mapaya ang pamilya natin kung ganyan ang ugali natin? Mabilis din tayong magalit. Ituwid lang tayo ng kunting, nalungal tayo agad. Hindi salamat Nancy, salamat Mister, pinalalahanan mo ako. Amen po ba? Masaya, mapayapang pamilya. Yan po yung kailangan natin. Dito po yung kailangan. Ito pong number 8. Ayan. Don't be jealous of each other. Huwag masyadong silusa. Meron namang iba na masyadong silusa, nakaway agad. Paano magkaroon ng mapayapa ang isang pamilya kung ang tatay at nanay maya nagsisilusan? Tumingin ka lang sa iba, nagagalit. Bulyawan ka lang, may kausap ka lang, sabihin agad sa'yo, siguro may gusto ka doon. Hello. Meron pa ditong silusa masyado at siluso masyado. Huwag naman. Ang pagsisilos po, tanda po yun ng mahal mo yung tao. Pero huwag na sobra. May kausap ka lang konti, pagsisilusan ka kagad. Huwag naman. Lahat ng sobra ay masama. Kung maging siluso masyado silusa. Nagkasabay lang kayo sa daan, galit lang ako, nagkasabay lang, may relasyon kayo niyan. Sabi, huwag masyado, kasi maging magulo pag siluso ang isa, siluso na magulo ang pamilya. At ang mga anak, paano kung si tatay at si nanay, maganda naman ang samahan. Yung mga anak naman pasaway. Paano maging mapayapa ang pamilya kung mga anak ay hindi pinalalaki sa aral ng Diyos? Kaya tayong mga nanay at tatay, gusto natin complete na mapayapa, masayang pamilya. Yung ating mga anak, lagi nating dalhin sa Panginoon. Lagi nating dalhin sa bahay-tambahan pagdating ng Sunday para sila lumaki na may takot sa Diyos. Pag yan ay namuhan ng salita, ang buong pamilya nyo mapayapa, walang pasaway. Tama ba? Sa awa ng Diyos, yung pamilya ko hindi man perfect, pero wala akong pasaway na mga anak. Dahil lumaki sila sa simbahan. So, Marilo, ganun din. Naglakihan ang kanyang mga anak na walang mga bisyo. Bakit? Maliliit pa lang akay-akay sa simbahan. Tingnan mo yung may mga anak na imbis yung magulang ang magdadala sa simbahan, hindi yung magulang magsasaway. Okay, pumunta doon. Dito na lang kayo. Tingnan nyo, magugulo mga anak, mga adik. Mga singgo. Bakit? Yung mismong magulang ang naglalayo sa Diyos. Kaya tama na yung maliliit na yan, kahit maingay yan, dahil sa simbahan yan, darating ang panahon, hindi sila pasaway sa ating pamilya. Sagaan sila, turuan siya, katulad ng ginagawa natin, may nagtuturo sa mga tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Awit tayo sa Panginoon. Sister Ne, pahiramin mo kami na yung tinig. Awitin nyo ulit yung ano ba yung ito huli na in conclusion, 1 Corinthians 14:33, ang Diyos ay hindi nalulugod sa katuluhan. Ito yung conclusion natin.
ko'y ibigay. Ngayon sumasakit isang tanggal na kilala bawat sakit Upang ibigin ka na walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagod sa pag-alon. Tuturuan sa'yo mamamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay nabalik. Walang labas ay iyong ibig, palagi palawigin. Lord. Salamat, Lord. Tunay, Panginoon, na ikaw po yung aming kayamanan, Panginoon. Ikaw po ang kayamanan ng aming pamilya, Lord. Hindi po namin pagkakait po namin mga aming buhay sa iyo. Tuloy natin sa pag-awit. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Pagkas na pas ay iyong ibig, palagi palagi. Ano bang kalagayan natin sa araw-araw? Patuloy natin ilapit kay Lord na magkaroon tayong mapayapang pamilya, masayang pamilya. Dahil tayo upfront nakaaway. Nawa yung mga sinag-aralan natin ngayon, mga kapatid, na isa pamuhay natin upang magkaroon tayo masaya, mapayapang pamilya. Salamat po, Lord, na patuloy nga po kayo bibigay ng payo sa akin upang kami maging mapayapa at masaya iyong mga anak. Pagtibayin mo na naman ang aming mga pamilya. Bigyan niyo po kami ng mga ugaling magbubunga ng mapayapa, masayang pamilya. Huwag niyo pong hayaan na ang emosyon namin ang magibabaw. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang aming likas na pagkatao ang magibabaw. Pagkos ikaw ang magbigay ng pag-uugaling mabuti sa amin. Ang iyong banal na Espiritu mas siyang maghari sa aming buhay. Upang sa dayo, ang mga attitude namin doon magbubunga po ito ng mapayapa at masayang buhay. Salamat pong marami ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pangalan si Lord. Kaya maraming salamat po, Pastor Jerry, sa pagbabahagi ng mensahe ng ating mahal na Panginoon. Ngayon naman po ay ilangon po naman tayo sa ating testimony o Thanksgiving. Sino pong nais magpasalamat sa ating harapan? Amen. Ako po nagpapasalamat kay Lord sa buhay sa amin na hindi niya pa din po kami nakayaan, lalo na din po kay Papa. Papasalamat po ako kay Lord sa napakalaking biyaya ni Lord sa amin na binibigay niya yung pangailangan namin po. Pinapapray ko din po na sana po iwanin din po si Lola Larry at sana po palakasin mo. Amen.
Kaya maraming salamat kay David sa pagbabahagi. Sa murang edad ay marami siyang naalala ng mga tao na may mga sakit sa ating, lalo sa ating pamilya. No? Maraming salamat sa buhay. Sino pa pong nais ng salamat? Mr. Mario. Praise God, hallelujah. Pinupuri ko yung buhay natin ng Panginoon. Amen. Napakabuti niya sa buhay natin, sa pag-iingat niya, sa kalakasan ng pangatawan na pinagkaloob niya sa atin lagi. Isa ka ng isa sa napakalaking blessing ating natatanggap sa araw-araw ng ating buhay sa Panginoon. At nagpapasalamat ako na yung mensahe ni Pastor dahil kami mag-asawa ay nasa 46 na ata na taon na pagsasama namin. Malapit na yung birthday namin. Ilang taon na lang. Kaya sa ganong experience namin, hindi na basta-basta ang aming experience mag-asawa. Ngunit sa ganon, siya nag-abroad 3 taon, pero hindi ko nagawa magloko. Siya ganon din. Dito sa Manila, parang nasa abroad din siya. 3 taon din siya bago makauwi doon sa probinsya. Dahil kung mahal natin ang Panginoon, number 1 sa buhay natin. Ang ating asawa, mahal din natin yan. Kaya di natin pwede bukuhin. 3 taon, mabata pa ako nung nag-abroad siya, nasa 26 lang ang edad ko. Dami nanunukso. Hindi ako dumadalo sa mga okasyon, yung mga kasalan, yung pag-iimbita ako, hindi talaga ako nadalo. Dahil umiliwas ako. Ganon tayo kapag mahal natin yung partner natin. At hindi rin basta ang nararanasan namin. Nung lahat ng trabaho sa bahay, alam natin yung mga nanay. Lahat sa nanay yan. Ang asawa, lalaki, pag nagtrabaho sila. Pero tayo, naku, hindi matapos-tapos ang trabaho. Nanganganak pa ng sunod-sunod. Ay, naku. Ngunit, kayang tilisin ng nanay yan. Kaya lahat yan dahil mahal natin ang ating Panginoon. Kaya malaki kong pasalamat sa Panginoon na ang mga anak namin, pag natutulog, pinag-pray ko para lumaki silang may takot sa Panginoon. Lumaki silang hindi gagawa ng labag sa kaluban. Amen? Kaya ganun, mga anak ko lalaki lahat yan. Pero walang nag-iinom, walang nagsusugal. Dahil nakita din nila sa buhay namin na wala din kami ganun. Kaya to God be the glory, pinupurihan ko yung Panginoong Isus sa buhay namin at sa ating lahat. Kaya ang kapurihan sa salamat sa tanging pangalan ng Panginoon at makapagyarihan sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. Yan, no? Maraming salamat sa presensya ng ating mahal na Panginoon sa buhay ng ating mga kapatiran. Tunay ang dakila ng ating Panginoon na hindi natin makakaya kung wala siya sa buhay natin. Ngayon naman po ay nadako po naman tayo sa ating special number. Tinatawagan ko po ang ating mga hidden ministry. Bakit po natin ang Panginoon sa buhay ng mga bata na ito.
Sapalan ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Ladies' choice. Ito si Eva nagkakamali. Kaya maraming salamat sa mga kabataan na nagandog ng special number para sa ating mahal na Panginoon. Ngayon naman po, ako naman po tayo sa ating offertory sa pangungunahan po sa Salapos. Basahin po natin sa 2 mga Korinto 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Yun po, patuloy po tayong magbigay ng ating kaloob na naayon po sa ating kalooban na hindi po pilit at ang bawat kaloob po natin ay ipagdasal po natin sa Panginoon na kanya po sanang tanggapin ng maluwag at nawa magbunga po ito na magkaroon po ng resulta po para po sa ating mga gawain. Pag-pray po natin ang ating mga kaloob. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, purihin ang dakilang ngalan mo. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Muli po kami, Panginoon, ay nakadalo po sa mahalagang gawain para po sa inyong dakilang ngalan, Panginoon. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang bawat isa na narito, Panginoon, na handa pong maglingkod po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at meron po kami maibabalik sa inyo, hindi man po sa Panginoon. Ngunit ito po ay resulta po ng inyong biyaya at pagpapala sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin po ang dakilang ngalan mo sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat kay Sister Apple. At tinatawag ko naman po si Pastor Edward pa sa ating closing prayer. Hallelujah. Hallelujah. Tunay Ama na pagkabuti mo sa bansa. Ito magsitayo po tayo. Tunay Ama na ikaw ang Diyos na buhay hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na Abraham na ako. Ikaw, Panginoon, na patuloy na kasama namin. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ang presence ang ipagbibigat. Panginoon, nakita mo lahat, nababanago lahat sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon. Panginoon, patuloy kami patawarin sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Tunay Ama, ang aming buhay kung minsan ay hindi namin makontrol, Panginoon. Ngunit sa pamagitan mo, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, ikaw, Panginoon, ang kontrol sa aming buhay, Panginoon. Na hindi kami patuloy, Panginoon, na sumusuway sa iyo. Panginoon, ang lahat na natutunan namin, Panginoon, hindi namin kayang gawin, kundi wala kang kapangyarihan sa aming buhay. Kung walang kapangyarihan ay binibigay mo sa amin. Ang lahat na nababasa namin sa iyong salita, kung walang banal na Espiritu Santo, hindi namin kaya itong pagtagumpayan. Mga pagsubok namin nararanasan, Panginoon, hindi namin kakayanin kung wala kaming kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Ang mga gawa ng Diablo kaaway sa aming buhay, hindi namin ito kakayanin kung wala ang kapangyarihan mo sa aming buhay. Kaya sa mga Panginoon, salamat po sa aming paglalakbay sa aming buhay na ito. Ikaw ay aming kasama, Panginoon. Ano nga ang sitwasyon naming dalaanan, Panginoon, alam namin na kakayanin namin, Panginoon. Sapagkat nariyan ka, hindi mo kami pinapabayaan at hindi mo kami iiwan. Salamat, Panginoon, sa mga patuloy na gawain sa araw, sa loob ng isang linggo, Panginoon. Aming dalangin, Panginoon, naway magkakaroon kami ng araw na ito'y pag-aaral na malalim pa ng iyong salita. Amin itong ginadalangin, Panginoon, ito'y mapangyari. At bigyan mo ng courage ang bawat isa na makinig ang aral pa ng iyong salita. Salamat, Panginoon, God, sapagkat tunay po ang iyong salita ay siyang aming pagkain spiritual. Kapag kami mawalay sa iyo, kami mamamatay. Kahit na itong mga nilikha mo, Panginoon, na nilagay mo sa dagat ng isda, pag ito'y mawalay sa dagat, sila'y mamamatay. Yung din ang mga halaman na tinanim sa lupain, pag sila'y nabulot sa lupa, sila'y mamamatay.
Kaya Panginoon kami, pag mawalay sa iyo, kami mamamatay. Panginoon, ikaw ang aming buhay. Panginoon, salamat po Ama sa oras na ito. Ikaw may taas, papurihan mo parangalan. Salamat po sa iyo mga salita aming natutunan. Sa pangalan ni Jesus, po aming dalangin. Kapag sa amin ang malakas natin. Ay, pasin niyo na kaya No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. His worthy of glory, His worthy of honor, His worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. His worthy of glory, His worthy of honor, His worthy of power and all of praise. Taas po natin ang ating mga kamay kay Lord. Sa ilaw naming Ama, muli niyo po kaming basbasan. Ang aming mga physical Lord ay niyo po palakasin, tibayin, o pagkatuloy naming magampanan, tutuloy namin. Ganyan po, Diyos, ang aming spiritual na pagkatao, patuloy mong panaguin, patatagin, kung paano mang sitwasyon ay aming kakayahan ng Panginoon. Ganyan po naman, Lord, ang financial need. Patuloy mong i-bless, Panginoon, ang sino mang may mga business, Lord. Sino mang may hanap buhay, Lord. Patuloy mong pagpalain. Sino mang wala, Lord, bigyan mo po ang trabaho, Lord. Salamat kayo ng pagpalain mo dahil ang lahat ng espiritu ng aming buhay upang kami maging magpapala dito. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Good morning everyone. God bless you all. Meron po tayong kunting meeting, mga leaders. Then ito po yung ating schedule ng ating prayer. Although wala siyang, hindi natin nalagyan ng pizza, pero mamaya po, ako po ay simulan. Mamaya, sunod-sunod na po yan, nagyan nyo ng pizza yan sa inyo para